Si Gray ay isang makapangyarihan at malupit na hari na nasakop ang buong mga bansa gamit ang marahas na paraan, ngunit nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay nang bigla siyang mamatay at muling nagising bilang si Arthur. Sa kanyang bagong buhay, naging isang nakamaskarang bayani si Arthur matapos ang mahabang pagsasanay, lahat ay ginawa niya para mabawi ang dati niyang kadakilaan. Gayunpaman, bahagya lamang sa dati niyang lakas ang nagagawa niyang mabawi. Kasama ang ibang mga adventurer, nakipagsosyo siya kay Jasmine at madalas tumanggap ng mga mapanganib na misyon kung saan may mga problemang nangyayari. Sa pagkakataong ito, may ibinahaging kakaibang quest si Jasmine na kailangan nilang asikasuhin. Matapos maghanap ng impormasyon, nalaman ni Arthur na nawalan na ng komunikasyon sa isang nayon malapit sa Beastglades. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, ipinaalala ni Arthur kay Jasmine na ang kaligtasan ang dapat nilang prioridad. Kapag may nakita silang mababangis na halimaw, wala sa kanilang dalawa ang dapat magpakabayani at ilagay sa panganib ang kanilang buhay, at sa halip ay pipiliin nilang maging matalino at umatras kapag delikado na. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, pumunta naman sa gubat para magsanay si Sylvie, ang kakaibang kasama ni Arthur. Pagdating sa gilid ng nayon, napansin nila na maraming bakas ng paa ang pumapasok, pero iilan lamang ang palabas. Sa mas malapit na pagsusuri, wala namang palatandaan ng labanan o tao sa loob, at ayon kay Jasmine, dapat may bakas ng gulo kung inatake ito ng halimaw, pero tila maayos naman ang lahat. Bigla na lamang silang nakakita ng kislap na parang kristal sa loob ng nayon, at dahan-dahan silang lumapit at nakita ang malalaking tipak ng kristal na nakakalat kung saan nakukulong ang mga katawan ng mga taga-nayon habang tumatakas sila. Hindi sila mukhang patay, ngunit malinaw na sila ay nakulong, at may napansin na batang babae si Arthur na nanginginig sa takot sa di kalayuan. Ikinwento nito na pumunta siya sa gubat para kumuha ng halamang gamot, at nang bumalik siya ay ganito na ang lahat. Nagsimula itong umiyak dahil sa takot, pero mas malala pa ang susunod na mangyayari. Habang pinoproseso nila ang problema, biglang pumulupot ang pilak na tali sa paan ng bata at hinila ito papunta sa isang nakakatakot na halimaw. Sumigaw ang bata sa takot habang nakabitin ng patiwarik sa malaking gagamba, at nang subukang tumulong ni Arthur ay pinigilan siya ni Jasmine. Tinignan ng halimaw ang bata at ginamit ang nag-iisa nitong mata upang gawing kristal din ang bata, at sa halip na makipaglaban, tumakbo na lamang sina Arthur at Jasmine habang umatras din ang halimaw pabalik sa gubat. Samantala, pinag-uusapan ng dalawang lalaking nakabalabal ang posibleng pagkakaisa ng mga tao at duwende, kasama na ang elves. Sinisira nito ang kanilang plano, kaya naman may gumugulo sa Beastglades upang pigilan ang mga bayani na makialam. Bumalik sa nayon, ipinaliwanag ni Jasmine na halos mamatay sila sa kamay ng isang arak, isa sa pinakamalalakas na halimaw na halos hindi matalo. 5 beses na itong nilabanan ni Jasmine at minsan lang siyang nanalo, at dati na rin itong nakalaban kasama ang mga magulang ni Arthur na sina Alice at Reynold, at doon lamang sila nagtagumpay. Mataas ang resistensya nito sa mahika, at ang kristal na ginagawa nito ay mababasag lamang kapag napatay na ang halimaw. Ipinapaalala ni Jasmine kay Arthur ang lahat ng kanyang itinuro at hinayaan itong magdesisyon. Dahil sa lakas ng kalaban, napagdesisyonan ni Arthur na bumalik muna sa guild at kumuha ng karagdagang tulong, ngunit hindi nagpatinag ang halimaw at nasundan sila. Sa isang iglap, gumamit ito ng kapangyarihan at tumalsik si Jasmine upang harangin ito para iligtas si Arthur, at walang nagawa si Arthur kundi panoorin na lamang na maging kristal si Jasmine. Bago ito tuluyang mawala ay sinabi nitong tumakbo na siya, ngunit ang pangyayaring ito ay nagpaalala kay Arthur ng lahat ng pinagdaanan niya. Matapos mawala ang kanyang mga magulang at kaibigan, hindi niya kayang tanggapin na mawala rin si Jasmine, at sa pagkakataong ito, sa halip na tumakbo ay nanatili siyang nakatayo at hinarap ang halimaw. Tinamaan siya ng matigas na paa nito, pero hindi siya natumba at napaatras lamang. Ang matinding laban na ito ang naglabas sa tunay na lakas ni Arthur, at naalala niyang muli kung paano lumaban bilang ang makapangyarihang hari noon. Nagpakawala ng mga pilak na tali ang halimaw, ngunit maliksi itong naiwasan ni Arthur. Bilang pinakamalakas na hari, isang hampas pa lamang ng kanyang espada ay sapat na para mapatay ang kalaban, pero ngayon ay tila walang saysay kahit daan-daang hampas pa ang gagawin niya laban sa halimaw. Parang walang silbi ang kanyang pagtatangkang tusukin ang matigas na baluti nito gamit ang kanyang sandata, kaya naman gumamit na siya ng mahika at binalot ng apoy ang kanyang mga espada. Gaya ng inaasahan, epektibo ang apoy sa simula, pero hindi ito tumalab ng husto dahil mataas ang resistensya ng halimaw sa mahika.
Gumawa na lang ng ibang plano si Arthur at gumamit ng malakas na mahika upang salakayin ang halimaw gamit ang iba't ibang elemento. Medyo napabagal nito ang kilos ng halimaw, ngunit hindi pa rin ito sumusuko, at nang mapansin ni Arthur na nasira ang baluti nito ay sinamantala niya ang pagkakataon at isinaksak ang kanyang espada sa butas. Sa halip na labanan ang baluti, ginamit niya ang kanyang mahika papasok mismo sa katawan nito, at napaiyak at napakibot ang halimaw sa tindi ng sakit. Tinangka itong tumakas pero mas pinalakas pa ni Arthur ang kanyang atake hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang arak. Gayunpaman, nakukulong pa rin si Jasmine sa kristal, ibig sabihin lamang nito ay hindi pa natapos ang trabaho ni Arthur. Lalong naiinis si Arthur nang muling bumangon ang halimaw, at nagsalita siya sa kanyang dating boses, na tila nagiba ang kulay ng paligid at muling kumilos gaya ng isang hari, kahit na mukhang payat at bata pa ang kanyang itsura. Dahil ayaw na nitong bigyan ng pagkakataon ang halimaw, ginamit na ni Arthur ang kanyang tunay na estilo ng pakikipaglaban. Isang hiwa lang ng kanyang espada ay nahati ang dambuhalang gagamba at tuluyan nang nagwakas ang buhay nito, ngunit ang paggamit sa ganitong lakas ay nakakapanghina ng sobra. Maya-maya ay lumipad palabas ng gubat si Sylvie at tumakbo ng mabilis upang yakapin si Arthur, dahil nag-alala ng husto ang maliit na nilalang nang marinig ang ingay ng labanan. Malaya na rin si Jasmine mula sa kristal, pero wala man lang pasasalamat sa itsura niya, dahil para kay Jasmine ay mas mainam pa sana kung iniwan na lang nila ang nayon. Sa halip ay nakipagsapalaran si Arthur at inilagay sa panganib ang kanyang sarili, pero kahit ganoon, hindi maitatanggi na kahanga-hangang napatumba niya ang isang napakalakas na halimaw. Sa kabila ng tagumpay, hindi masaya si Arthur, sa halip ay pakiramdam niya ay kulang pa rin siya. Gusto niya ng tunay na kapangyarihan, yung kayang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya, lalo na matapos ang lahat ng nangyari noon. Naiintindihan ni Jasmine ang punto niya, pero takot na takot siya sa sermon na darating, pumayag lang kasi si Alice na lumabas si Arthur dahil nangako si Jasmine na ilalayo niya ito sa gulo. Pero nilinaw ni Arthur na mahalaga siya sa kanya at hindi niya ito maaaring iwanan, kaya wala na ring nagawa si Jasmine kundi magpasalamat at tanggapin na niligtas siya nito. Dahil patay na ang halimaw, dapat ay malaking premyo at koleksyon ang mana core nito, ngunit paglingon nila, nakita nilang kinain na pala ito ni Sylvie at halos wala nang matira, kaya nasayang na lang ito. Sa pagkamatay ng halimaw, nakalaya na rin ang lahat ng taga-nayon at bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay. Pagkatapos ng misyon, pumunta sina Arthur at Jasmine sa isang tavern, doon ay sinalubong sila ni Lucas Wikes, ang isang mayabang na maharlika. Ayaw nitong maniwala na nakayanan ni Arthur na patayin mag-isa ang isang arak, at ayon kay Lucas, may basehan ang kanyang pagdududa dahil bihira lang lumabas ang mga arak mula sa kailaliman ng mga piitan. Desidido naman si Arthur na patunayan ang kanyang sinabi, at hiniling ni Lucas na makita ang mana core bilang ebidensya. Alam na ni Arthur na kinain na ito ni Sylvie, kaya lalo namang naniniwala si Lucas na imbento lang ang kwento niya dahil wala siyang maipakitang patunay. Dahil sa inis sa ugali ni Lucas, gumawa ng hindi inaasahan si Arthur, ipinatawag niya at ibinagsak mismo sa gitna ng tavern ang malaking ulo ng arak. Ngayon ay nanginginig sa takot si Lucas at ang lahat ng naroon, nakita pa nito ang nag-iisang lilang mata na kayang gawing kristal ang mga tao, na nagpatunay na talagang napatay ni Arthur ang halimaw. Nagtipon ang mga tao dahil sa unang pagkakataon nila itong nakita, at kahit masakit man aminin, kinailangan tanggapin ni Lucas ang katotohanan, pero naging mayabang pa rin ito na mas madali para sa kanya ang talunin iyon. Tiningnan lang siya ni Arthur nang walang emosyon at pinanood itong umalis na parang wala nang nangyari, at nang nagpa siya silang umuwi, masiglang sinalubong sila ng mga magulang at kapatid ni Arthur. Gustong malaman ni Ray ang tungkol sa kanilang adventure, at gaya ng inaasahan, magkaiba ang kanilang naging reaksyon nang malaman nila na nakatalo si Arthur ng isang arak. Habang labis na ipinagmamalaki siya ni Ray, hinawakan naman sa ulo si Alice dahil sa inis at pag-aalala. Kahit na naging matalino at matagumpay si Arthur, hindi ganito ang uri ng ligtas na pakikipagsapalaran na nasa isip ni Alice noong pinayagan niya itong lumabas.